ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang hapon na naman sa lahat. Nandito naman ako ngayon upang ipatuloy ang ating krusada bilang Christian na ipagtanggol ang Iglesia na itinayro na itong Panginoon Hesus laban sa ating mga kapatid bilang tao na naging instrument ng Diablo na pumuksa sa Iglesia na itinayro na ating Panginoon Hesus sa pamagitan sa pagtuturo nila, sa kanilang pagtuturo ng mga maging aral. Na walang iba, kundi ang mga founders, mga protestante. Hindi man natin sinasabi na sila mga masasamang tao, ngunit dahil sa sila ay naging biktima ng Diablo at ginawa nila ang nais ng Diablo na puksain ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus, kaya sinasabi natin sila ay instrumento ng Diablo. So ngayon mga kapatid, ang ating namang lilinawin ay ang patungkol sa pagiging banal sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus. Kasi sa pamagitan ng pangunawa sa pagiging banal ng ating Panginoon Hesus, sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus, tayo ay ma-encourage na mamuhay na banal. Kasi hindi ordinaryo ang Iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus mga kapatid. Katawan ito ng Panginoon Hesus. So, malinaw na ito ay banal. At dahil mga kapatid, ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus ay banal, kaya sentro ito sa pag-uusig ng Diablo. Okay. Balikan na. Dahil ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus ay banal, sentro ito sa pag-uusig ng Diablo. Bakit? Kasi ayaw ng Diablo ng banal. Kaya puksain niya ito upang mawawala ang pagiging banal ng Iglesia or ang hindi naman total, hindi naman ito hindi naman mananaig ang Diablo. Ngunit upang maraming tao ang malihis niya sa katotohanan. Yan mga kapatid. Kaya palagi kong sasabihin na ang mga kapatid nating naging protestante ay instrumento ng Diablo kasi nilalait nila, nilampastangan ang Iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus na siyang na isang banal. So aking balikan ay mayong hapon bro, ikan sa Southern Leyte, magandang hapon, Igan Tison, magandang hapon bro, shout out sa lahat dyan, kumusta? So, aking topic ngayon bro is about being holy of the church, no? So, mga kapatid, ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay banal. Aking balikan ha? Kaya, dahil ang Iglesia ay banal, sentro ito sa pagpuksa ng mga tao na naging instrumento ng Diablo. Dahil ang simbahan ng itinayo ng Panginoon Hesus ay ang Roman Catholics, kaya walang tinutukan ang mga naging instrumento ng Diablo sa buong mundo. Ang ibig kong sabihin ang mga protestante, wala silang ibang tinutukan na puksain, lalaitin, kundi ang simbahan Katoliko lamang. Kasi, as what I have said, ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus ay banal. Kaya, focus ang mga instrumento ng Diablo sa pagpuksa sa simbahan Katoliko. Kasi ayaw ng Diablo ng banal. Kasi kung ang lahat ng tao ay mamumuhay ng banal, walang madadala ang Diablo sa kanyang kariyan na kariyang impyerno. Pero ang malalim nating tatalakay mga kapatid, dahil ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ang Roman Catholic Church, ay banal, kaya focus dito ang Diablo. Pero ang tanong,
kung banal ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, bakit maraming Katoliko ang gumagawa ng kasamaan? Yan. Bakit? Kasi ang dyablo ay gumagamit siya kahit anong paraan upang malihis ang isang banal patungo sa maling aral. Yan, mga kapatid. Kasi tuwing ang tao ay nabinyagan, siya ay banal na. Ngunit, kailangan pa niyang pagsikapin ang pagiging banal. Na ma-maintain niya ang kanyang pagiging banal. Kasi maraming tentasyon sa mundo. Yan. Okay. So, ang pagiging banal ng simbahang Katoliko ang dahilan bakit siya pinupuksa ng mga Protestante. Bakit mga Protestante? Kasi mga Protestante, palagi kong sinasabi, na sila ang instrumento ng dyablo upang wasakin ang itinayo ng ating Panginoon sa Kristo na siyang nagtuturo ng banal na pananampalataya. Nabasahin natin mga kapatid, no? Ang iglesia, ang iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus ay banal. Bakit? Bago natin talakayin, bakit mayroong mga magsamang mga tao? Kasi yan ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Marami nang kahit anong mga topic, magagamit natin yung pagiging katawan ng Diyos, pagiging katawan ng Iglesia sa ating Panginoong Hesus. So bago pa basahin ko muna yung sinasabi na ang pananampalataya ng Christian religion o sa Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay napakabanal. Basahin natin mga kapatid. No? Judas 1:20, sinabi rito. Ngunit magpakatatag kayo, mga minahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. So, malinaw na ang pananampalataya ng mga Christian na nagkilala bilang Roman Catholic Church ay banal. At dito sa mundo, sa lupa, mga kapatid, sa buong mundo, wala ng ibang iglesia na nagtuturo ng banal na pananampalataya maliban sa itinayo ng ating Panginoong Hesus na nakilala bilang Roman Catholic Church. Wala na. Tingnan, isipin natin, no? Isipin natin. Yung mga bunagin, ano ba? Paano sila makaturo ng banal? Na ang kanilang mga founder ay hindi naman banal. So, dahilan, ang kanilang ginagawa ay panlalait lamang sa isang iglesia na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So, paano sila naging banal? Na ang nais nila ay laitin lang ang Iglesia Katolika. Saan man ang pagiging banal dyan? Pero ang tanong pa, bakit ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ang sentro? No, balikan, medyo nalilanggan. No? Pero bakit yan ang sentro sa lahat ng Protestante? Kasi wala namang tinitira ngayon sa buong mundo ang isang simbang, ang Iglesia Katolika lang. Bakit? Dahil ito ay banal. Yan, no? Ito, parang simple, pero atin pala din. Dahil sa kabanalan ng pananampalataya ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus, ayaw ng dyablo sa Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Yan ang dahilan. Kasi ang pagiging banal ay ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Yan mga kapatid. Basahin natin ang Hebreo 12:14. Ito ang sinabi. Ang pagiging banal na pamumuhay ay siyang magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito. Hebreo 12:14. Sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So dahil ang pagpakabanal ay ang dahilan upang makikita natin ang Panginoon o makapasok tayo sa kaharian ng Diyos,
pinupuksa ng dyablo ang iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos. Kasi ayaw ng dyablo na ang kaluluwa ng tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos dahil nais niya na ang kaluluwa ng tao ay mapunta sa impyerno. Kaya, yan ang dahilan. Bakit sentro ngayon sa buong mundo ang Iglesia Katolika na pinupuksa? So, malinaw, no? Okay. I-step by step natin mga kapatid. Okay. So, ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay banal dahil ito ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang Colosas 1:18. Hindi naman po hindi nga ang Panginoong Hesus banal at ang kanyang katawan ay hindi. Ano ba yun? Awkward. Awkward isipin. Awkward. Really awkward isipin. Okay. Makikaw. No, okay. Basahin natin. Okay. Basahin natin mga kapatid. Alang-alang sa mga kapatid natin hindi pa familiar. No? Hindi bali sa mga kapatid natin mga Catholic Defender na nanonood. Pero alam naman natin mga kapatid na mayroon pang nangangailangan sa ating pagpapaliwanag yung mga tao na hindi pa familiar sa ating mga doktrina. Kaya basahin natin. Every time magbigay ako ng verse ay aking babasahin. Okay. Kasi yan ang aking attitude, no? Okay, aking basahin. Colosas 1:18. Okay, sinabi rito. 1:18. Okay. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So, malinaw na ang iglesia ay katawan ng Panginoong Hesus. Kaya, malinaw din na ang iglesia ay banal. Kasi paano maging katawan ng Panginoong Hesus ang hindi banal? Yan, no? Pero ang tanong, balikan natin, bakit mayroong maraming Katolikong gumawa ng mga kasalanan? Sila man kaya ay banal. Yan, papunta tayo dyan. So, malinaw mga kapatid, no, na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus ay banal. Kasi hindi mangyari na ang ulo ay magkaroon ng katawan na hindi banal. Hindi yan mangyari. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, ito ang binigay sa ating kapatid na si Jesus Casas, 1 Pedro 1:16. Ito ang sinabi. Okay. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Malinaw. Ang ating Panginoong Hesus ang ating ulo. At tayo na kanyang iglesia o simbahan ay ang kanyang katawan. So, malinaw na ang kanyang katawan o iglesia ay banal. Kaya hindi man magkatakdo yung hindi banal at ang banal. Yan mga kapatid. So malinaw na ang simbahan ay banal. Dahil ito ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Now, paano tayo naging banal? No, malinaw, no? It is very clear na dahil tayo ang katawan ng Panginoong Hesus, tayo ay naging banal. Pero ating himay-himayin mga kapatid upang malinaw na maintindihan. So, mga kapatid, ang tao ay magiging banal lamang o siya ay nagiging banal dahil siya ay nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. At dahil dyan, siya ay nagiging anak na ng Diyos. So, basahin natin mga kapatid, no? Na tayo ay nakikipag-isa, nagiging isa ng ating Panginoong Hesus dahil sa bunya, sa bautismo. Basahin natin ang Galatia 3:27. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So, tuwing tayo'y nabautismuhan, malinaw na
dahil dyan, dahil sa bautismo, tayo'y nagiging banal. Kasi tuwing tayo'y binabautismuhan, isinuot na natin ang ating Panginoon Sos. O tayo'y nagiging isa na sa Kanya. O nakikipag-isa na sa Kanya. So, yan nagiging banal. At ito pa ang maganda, mga kapatid. Dahil sa ating bautismo na natanggap, tayo ay naging anak na ng Diyos. Ating basahin. Yan. Napakaganda ang religion na totoo, ang tunay na Christian religion. Kaya ayaw ng dyablo na ang tao ay magiging banal, kaya ginawa niya ang lahat upang ma-divert o malihis sa maling aral ang mga tao na nasa banal na iglesia. Yan. So, basahin natin, no? Basahin natin. Juan 1:12-13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yung sumasampalataya. At dahil sa kanyang pananampalataya, nagpabautismo siya. At dahil dyan, siya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Malinaw. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawaan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ay natanggap natin during baptism. Tayo ay naging banal na tuwing tayo ay nabautismuhan. Kasi ang tao, kung hindi pa siya kaanib o hindi pa siya nabilong sa iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos, hindi siya banal. Kaya kung tayo ay papasok na o naging member na sa iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos, tayo ay naging banal na kasi tayo ay nabautismuhan. Yan, mga kapatid. Dahil sa bautismo, tayo ay nalilinisan o nilinisan ng ating lahat sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung taong hindi pa naging Kristiyan. Ating basahin, mga kapatid, ang Gawa 22:16. Na tuwing tayo ay nabautismuhan, nililinis na ang lahat nating kasalanan. Dahil dyan, tayo ay naging banal na. Yan, Gawa. So, dahil banal na, aking balikan, tayo ang focus ng dyablo. So, wala namang ibang tinitira ngayon sa lahat ng mga protestante na naging instrumento ng dyablo, kundi ang simbang katoliko lang. Wala nang iba. So, ito. Kasi kung ang simbang katoliko ay hindi pa banal, hindi mag-focus ang dyablo nito na magpuksa. Hindi ito puksain ang dyablo. Yan o. Gamitin, kung sa listening or yung philosophy, kung gamitin natin ang philosophy. Kung ang simbang katoliko ay hindi banal, hindi ito bigyan ng pansin ng dyablo, kasi bakit puksain yan na hindi naman banal? Sa kanya naman. Ano ba yun? Sa kanya na naman, hindi yun mali, no? Sa kanya man yun. Okay, parang tama na, no? So, bakit niya puksain ang isang kawan na hindi banal? Na sa kanya na yun? Mayroon bang nag-focus na puksain ang Sabadista? Wala. Isipin natin, makwatid, ha? Mayroon bang grupo na nag-focus na puksain ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo? Wala. Mayroon bang grupo na nag-focus na puksain ang Saksi ni Jehovah? Wala. Marami bang grupo na nag-focus na puksain ang Bunagin? Wala. Ngunit, marami bang sekta ang nag-focus na puksain ang Iglesia Katolika? Marami. Bakit? Kasi yan ang itinayo ng Panginoon. Yan ay banal. Kasi ayaw ng dyablo sa banal. Okay, basahin natin, mga kapatid, ang Gawa 22:16. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag sa kanyang pangalan upang mapatawad ka
sa iyong mga kasalanan. So, kung ang tao ay napatawad na o nalinisan na sa kanyang kasalanan, siya ay banal na. At malilinis lang ang kasalanan ng tao kung siya ay nabautismohan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. So, kung ang nagbautismo ng isang tao ay hindi ang itinayo ng Panginoong Hesus sa SDA lang, sa iglesia, muna baptis o iba pa, hindi sila nalinisan ng kanilang kasalanan kasi walang kapangyarihan ang nilang founder. Walang bisa ang bautismo na kanilang natanggap. So, malinaw, no? Napakalinaw mga kapatid, na dahil ang Iglesia Katolika ay banal kasi ito ang itinayo ng Panginoong Hesus, ang lahat ng sikta na naging instrumento ng dyablo ay kuyong kauman sa pagpuksa. Ano ba yun? Naubusan naman, no? So, dahil ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay banal, lahat ng sikta ay nag-focus na puksain ang Iglesia Katolika. Kasi ang mga Protestant groups or denominations ay instrument of the devil to destroy the church founded by Jesus, the only church, the only one church, the Roman Catholic Church. So, malinaw, no? Napakalinaw. Okay. Balikan natin. So, tayo ay nagiging banal dahil sa bautismo. At dahil tayo nabautismohan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, nililinis na ang ating mga kasalanan. At dahil nalilinis na ating mga kasalanan, tayo ay naging anak na ng Diyos. At dahil tayo naging anak na ng Diyos, siyempre, tayo ay banal. Yan ang napakalinaw. Ngunit, hindi pa tayo tapos. Kaya, kailangan nating mananatili sa pagiging banal. Ibig sabihin, hindi tayo lumipat ng mga sikta. Kasi kapag lumipat tayo sa ibang sikta, nawawala na ang ating pagiging banal. At ang ating patutunguhan ay hindi na ang kaharian ng Diyos, kundi impyerno na. Parang masakit, no? Pero yan ay totoo. Gumamit naman tayo ng verse. Bakit? Bakit kung ang tao ay umalis sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, bakit ang tao ay itinakwil niya ang kanyang pagiging banal, ay papunta na siya sa impyerno? Bakit? Maraming beses na ito natin binasa, mga kapatid. At ulit naman aking babasahin. Malinaw ito yung sinasabi, mga kapatid, ni St. John, na kung ang tao ay umalis sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, siya ay naging kaaway na ng Diyos. At dahil dyan, papunta na siya ng impyerno. Kasi, paano papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian ang tao na umalis sa iyang simbahan na siyang kaharian niya dito sa lupa? So, basahin ko muna, no? Baka mawawala tayo. Now, 1:1. 2:18-19. Sinabi rito na ang umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay kanya ng kaaway. Kaya paano makakapasok sa kaharian ng Diyos ang nagiging protestante? Hindi naman natin sabihin na hindi sila makakapasok. Kasi baka magsisi sila sa huli. Ang sinasabi lang natin na 99% patungo na sila sa impyerno. Ito. Pero kung sabihin natin ang salita ng Diyos, parang masasabi na natin na wala na silang chance up. Pero hindi natin yan sabihin. Ito ang sinasabi, mga kapatid, para sa mga bago natin, mga kapatid, na maaari makapanood sa aking video. Ito ang sinasabi. Aking balikan. Kung ang tao ay umalis sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus, yan ay tanda na
na ang kanyang pupuntahan ay ang impyerno na. 99%. Ito ang sinabi. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon, ngay marami nang lumitaw na mga kaaway ni Kristo. Remember the words, the press, enemy of Christ, or kaaway ni Kristo. Kaya't alam natin malapit na ang wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Anong sinabi? Yung mga umalis ay kaaway ng Panginoong Hesus. Kasi ang Iglesia Katolika ay ang katawan ng Panginoong Hesus. Siya ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Dahilan, kung ang tao ay umalis sa Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, wala nang kaaway na siya ng ating Panginoong Hesus. Siya ay naging kaaway na ng Panginoong Hesus. At dahil siya ay naging kaaway na ng Panginoong Hesus, yan ay malaking tanda na. 99% na papunta na siya sa impyerno. Bakit? Basahin natin mga kapatid. Ang Lucas, ang sinasabi natin Panginoon Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19, verse 27. Ito ang sinabi. Upang mabigay natin ang wastong pagpaliwanag. Lucas 19. Ito ang sinabi. Ito ang batayan, bakit ko sinabi na pag umalis sa simbahan itinayo ng Panginoong Hesus ang isang tao na siyang, dahil dyan siya naging kaaway na, siya ay 99% papunta na sa impyerno. Lucas 19:27. Ito ang sinabi. Tungkol naman sa mga kaaway kong, ayaw na ako'y maghari sa kanila. Dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Napakalina. At ano naman ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus na patayin sa harap niya? Yan ang impyerno, mga kapatid. Basahin natin ang Revelation chapter 20 verse 14. Ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. Revelation, pahayag, chapter 20. Ito ang sinabi. So, masakit pero totoo. Kaya, ipagdasal natin ang mga kapatid natin naging protestante. Thank you very much, bro, no? Sa Hebrews 4:6. Okay, sabi ko yan. Sinabi dito, pahayag 20:14. Ito. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ang dinala sa harapan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay kaluluwa na. Yan ang tandaan natin, ha? Ang sinabi ng mga Panginoong Hesus, dalhin ninyo sa harap ko, yung mga kaluluwa. Ang sinabi niya na patayin sa harap ko, yung ikalawang kamatayan, ang ibig niyan sabihin, na siyang lawa ng apoy o impyerno. Yan, mga kapatid. Kaya, paano makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga tao na umalis sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus? At dahil dyan, mga kapatid, nakakatakot, no? Nakakatakot ang nangyari o mangyari sa mga taong umalis sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Kaya, kaawaan natin sila. Ipagdasal natin sila, mga kapatid. Kasi yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ipagdasal natin ang lahat ng tao. Basahin natin, mga kapatid, ang 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1. Upang
malagay naman sa ating kaisipan na ipagdasal natin sila. Ito ang sinabi. 1 Timoteo 2:1. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ito idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin din ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo makapamumuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ipagdalangin ang lahat. At sinabi pa rito mga kapatid na manalangin tayo every time and day. O palagi tayong magdasal. Okay. Basahin natin sa 1 Tesalonica. 1 Tesalonica 5:17. Ito ang sinabi. Okay, 5:17. Ito ang sinabi. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Manalangin, palagi kayong manalangin. Okay, so, basahin ko naman mga kapatid, ang ibinigay sa ating kapatid na si Elson Casas, no? Yung Hebrew 4:6. Basahin. Hebrew 6. Ito ang nais paano sa ating kapatid, no? Hebrew 6:6. Okay. Ano ba ito? No? Baka ito ang sinabi. Sapagkat paano pang mapanumalikan upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Yung tumalikod. Okay, maganda, no? Ang ibig sabihin nito, wala na silang kapatawaran. Yung alam na nilang mali, ngunit ginawa nila. Ito. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang pinangako sa cross at inilahad sa kahiyaan ang anak ng Diyos. Yan. Thank you very much, bro. Kasi kung tayo tumalikod sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus, para na rin gusto natin ipako siya muli upang tayo ay mapapawalang sala naman sa pagiging walang Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. So dahil lang, wala na yang wala na yang kapatawaran. Kung sa Bisaya, basahin natin mga kapatid, hindi na sila wala na silang panahon na makingolsol pa. Yan ang sa Bisaya. So, yung umalis sa simbahan dahil sa pananampalataya, in a strict sense, sinabi rito, wala na silang tsansa na magsisisi. Kasi ipinako nila muli sa cross ang ating Panginoon Jesus. At yan ay hindi na gawin ng ating Panginoon Jesus na muli siyang magpapako sa cross. Basahin natin ang Hebrew 9:28. Hindi na magpapako sa cross muli ang ating Panginoon Jesus. Kaya yung mga umalis, mahirap na sila mapapatawad. Mahirap. Dahil hindi ko sinabing hindi na mapapatawad kasi hindi naman tayo Diyos. Hindi naman natin alam ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Ang ating sinasabi lang, mahirap na silang mapapatawad. Kasi yan ang sinasabi sa Hebrew. Now, basahin ko ang Hebrew 9:28 na ang Panginoong Hesus ay hindi na magpapako sa cross muli. So, yung umalis sa simbahan, parang gusto pa nilang ipako muli ang Panginoon Hesus sa cross upang sila ay mapatawad, no? Kasi
Kung tayo na sa loob na sa simbahan, nalasap na natin ang grasya, kaloob ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Atin niyang natanggap. Ngunit kung tayo umalis sa simbahan, parang gusto naman natin ipako na naman muli sa krus ang ating Panginoong Diyos. At yan ang hindi na mangyayari. At ito ang sinasabi rito. Hebreo 9:28. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inahandog upang pawiin ang makasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan. Ito malinaw. Kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, tuwing ang Panginoong Isus ay bumalik sa lupa, hindi na siya magpapako sa krus alang-alang sa mga nakasala. Kasi minsan lang siya inihandog o naghandog sa kanyang sarili. Kaya, yung mga tumalikod sa simbahan ay napakatawa. Kasi parang nais naman nila na ating Panginoon Hesus ay ipako na naman sa cross para sa kanila. Yan ang ibig sabihin dito. Pinbalikan. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating. So, sikat kami. Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan. So, hindi na. Kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, hindi ko niyan i-explain kung sinong naghihintay. At siyempre, yung simbahan, pero hindi natin palalimin kasi baka mawawala tayo sa ating topic, no? Okay. So, balik tayo. So, dito mga kapatid, no? Napakalinaw na ang umalis sa simbahan at tinayo ng Panginoong Hesus ay mahirap nang maliligtas. O ang umalis sa simbahan at tinayo ng Panginoong Hesus ay papunta na sa impyerno. At yan ang ginawa ng dyablo. Inaakit niya ang sangkatauhan ng Diyos na umalis sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus upang ito ay papunta na sa kanyang kaharian. Kasi ang umalis sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay naging kaaway na niya. At ang mga naging kaaway ng Panginoong Hesus ay ilaglag na sa impyerno. Yan ang motibo ng dyablo. Nilis niya ang mga Katoliko na walang alam upang maging protestante. At tuwing sila ay maging protestante na, itinakwil na nila ang banal na pananampalataya. Kasi doon na sila sa palaging nagsasabi, walang reliyon na makakaligtas. Yung mga Katoliko ay, sinasabi na tayo ay ligtas na, ang mga Katoliko hindi pa. Kung doon tayo lumipat, papunta na tayo sa impyerno. Malinaw, hindi yan judgment, hindi yan judgment. Aking balikan. Ang umalis sa simbahan, sinabi, sa binasa ko sa 1:18-19, ang umalis sa simbahan ay tinayo ng Panginoong Hesus ay naging kaaway na niya. At ang naging kaaway na ng Panginoong Hesus ay patayin sa kanyang harapan. Binasa natin sa Lucas 19:27. At yung ibig sabihin na patayin sa kanyang harapan ay ilaglag sa impyerno. Kaya mga kapatid, once na ang isang Katoliko ay umalis sa simbahan Katoliko, nagfista ang dyablo. Kasi yan ay dagdag na sa kanyang listahan papuntang impyerno. Yan, kung tingnan natin sa malalalim na pagtingin, gamit ang filosofi, gamit ang theology. Yan mga kapatid, napakalinaw. Kaya hindi tayo umalis sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus habang may buhay pa tayo. Mananatili tayo sa kanyang simbahan. Okay, Lindsay Jesus, may hapon bro, may hapon din bro. Salamat, thank you for watching. So, okay, nakita ninyo kapatid? Nakikita ninyo? Na kapag ang tao ay umalis sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus, nagpipista na ang dyablo. Kaya ang taong iyon, ang kanyang kaluluwa ay patungo na sa impyerno o nakalista na sa listahan ng dyablo.
Imagine, ang umalis, kaaway na ng Panginoong Hesus, paano siya makapasok sa langit? At lalo na, sinabi ng Panginoong Hesus, ang naging kaaway niya ay patayin sa kanyang harapan. Ang ibig sabihin ay itapon sa lawa ng apoy. So, that is why nakakaawa ang mga protestante. Kasi kaya ipagdasal natin sila. Okay. Now, ang tanong naman, kung ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus ay banal, bakit maraming mga taong gumagawa ng kasamaan? Ating balikan na naman ang sagot. Kasi mayroong dyablo. At dahil ang simbang Katoliko ay banal na simbahan, kaya ginawa ng dyablo kahit anong paraan upang umalis sa simbahan ang mga Christian. O umalis sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ang naging kaanib nito. Umalis. Yung sa kasamaan, ano ba? Nilihis ng dyablo ang mga tao na gumawa ng masama. Na ang pagiging masama ay parang natural na lang sa kanila. Yan ang diversion or yan ang deception ng dyablo. Sinabi ng dyablo, hindi yan kasalanan, hindi yan, tama yan. Mayroong magandang kapitbahay mo, yan ay anuhin mo. Yan ang dyablo. Yan, kanyang ano ba yung tintalon? No? Ano ba yung tintalon? Tintalon, ano ba yun? No? Tintalon ng dyablo ang mga tao na nasa loob sa iglesia ng Panginoong Jesucristo upang gumawa ng masama. Ibig sabihin, ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus, kahit ito ay banal, mayroon pa ring panahon na ang kanyang mga kaanib ay makagawa ng kasalanan. Yan, mga kapatid. Hindi naman natin sabihin na tayo ay, dahil tayo ay nagiging banal na, hindi na tayo makagawa ng kasalanan. Tuksohin. Maraming salamat, bro. Magandang thank you very much, bro. No? Tuksohin. Dahil ang mga believers ng Iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus ay banal, gawin ng dyablo ang lahat ng paraan na ito'y matukso. Tuksohin niya. At wala, makita naman natin ngayon sa buong mundo na wala ng ibang simbahan na nilalait kundi ang Iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. Milo Morales, Mampuste is watching, bro. Magandang hapon. Thank you very much for watching. So, malinaw mga kapatid. So, dahil mayroong bakit mayroong mga membro sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus na nakagawa ng kasalanan dahil sila ay nandito pa sa lupa. Yan ang pinakalalim na rason. Dahil nandito pa tayo sa lupa, mayroon pang chance o mayroon pang panahon o mayroon pang maging maaari pa tayo makagawa ng kasalanan kasi mayroong dyablo dito sa mundo. Yan mga kapatid. Napasahin naman natin mga kapatid. Bigyan naman natin comparison o comparison. Ano ba yung sa Tagalog, no? So, si Lucifer mga kapatid ay isang anghel. Nandiyoon na sa kaharian. Pero siya ay nagkasala pa. Dahil gusto niyang parang Diyos na rin. Si Judas Iscariote, isa sa mga apostol na pinili ng Panginoon Hesus, pero nagkasala pa rin. Paano pa kaya tayo? Ano pa kaya tayo? O, yan ang dahilan, yan ang batayan, bakit tayo magkasala? Dahil tayo ay nandito pa sa lupa. Yan ang sagot. Bakit sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus, mayroong magkasala? O sa sinasabi ng mga protestante, kung kayo ay banal, bakit maraming nasinggero sa inyo? Kasi
tayo ay nandito pa sa lupa. Pero, ngunit, pero kung tayo ay magsisisi sa ating makasalanan, bumalik sa atin ang pagiging banal natin. Yan, mga kapatid. Kasi banal naman tayo. In nature, tingnan na, isipin natin ha, naging nature na sa isang tao na naging Christian o nabautismohanan, ang nature na niya ay siya ay banal. Yan, mga kapatid, ang isipin natin ha. Kaya nakakaawa ang naging protestante, ang hindi nabautismohan sa simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos. Aking balikan. Dahil sa bautismo na ating natanggap sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon Diyos, ang nature na natin ay banal. O tayo ay banal na sa ating nature. Pero, ngunit tayo ay nandito pa sa lupa, mayroon pang mayroon pang panahon na tayo'y magkasala. At kung bumalik tayo, magsisisi tayo, bumalik sa ating ang pagiging banal. At basahin ko naman mga kapatid na ang mga tao na nabautismohan ay maaari pang magkasala. So bago yan, basahin ko muna ito, no? Kinalimutan ko. Okay. So, basahin muna yung magkasala. Tayo ay magkasala pa rin. Juan 1:2. Bago ko basahin kung tayo ay bumalik o magsisisi, tayo ay babalik sa ating pagiging banal. So, ito ang sinasabi. 1 Juan, anong sinabi ni St. John sa kanyang mga kapatid na mga Christian? Hindi na ba sila magkasala? Dahil sila ay nabautismohan na? Ang sagot, hindi pa rin. Magkasala pa rin. Ating basahin. Kasi yan ang sinasabi ng mga protestante, kami ay naniniwala na sa Panginoong Hesus, kaya kami ay ligtas na, wala na kaming kasalanan. Parang masyadong nalinglang ng Diablo, no? Okay. Ito ang sinabi, 1:2:1. Magkasala pa ba ang mga taong nabinyagan na? Yes, magkasala pa rin. Ito ang sinabi ni St. John. Mga anak, tinatawag ni St. John ng mga anak ang mga Christian. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ibig sabihin, mayroon pa rin, maaari pa rin tayo ay magkagawa ng kasalanan. Pero dahil tayo ay nabautismohan na, mayroon na tayong tagapagtanggol na sa tabi ng Ama, ang ating Panginoon Hesus. Yan ang napakaganda sa Christian religion. Yung mga taong nabautismohan, yung mga tao na kaanin na sa tunay na iglesia o sa iglesia na tinayo ng Panginoon Hesus. Kasi kung siya magkasala, mayroon tayong tagapagtanggol ang ating Panginoon Hesus. Now, aking basahin naman makatid na kung ang tao ay nawawala sa kanya ang pagiging banal dahil siya ay natukso sa paggawa ng kasalanan, tuwing siya ay magsisisi, ay bumalik sa kanya ang pagiging banal. Basahin naman natin mga kapatid ang Roma 6:23. Upang malinaw, no? Upang malinaw natin maintindihan na tayo ay banal. Ngunit, dahil tayo ay nandito pa sa lupa, maaari pa rin tayo makagawa ng kasalanan. Ito ang sinasabi. Roma 6:22. 22. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. So tuwing tayo ay tuwing tayo ay hindi pa Christian, tayo ay nagiging banal sa pamagitan ng bautismo. Tuwing tayo na bautismo na ay nakagawa pa ng kasalanan, bumalik sa atin ang pagiging banal dahil sa confession, pagsisisi sa ating kasalanan. So malinaw na ang nature na ng isang Christian
Pag sinabing Christian, yan ang Iglesia Katolika. Kasi yan ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Kasi paano maging Christian ng isang tao kung nabautismuhan lang siya sa bunagin? Na si Peter yung si founder ng bunagin ay hindi man siya ang Kristo. Paano natin sasabihin na tayo ay Christian kung ang nagbautismo natin ay ang grupo ng Saksi ni Jehovah, na si Charles T. Russell ay hindi man ang Kristo? Paano tayo sasabihin na tayo ay Christian kung ang nagbautismo sa atin ay yung SDA, Seventh-day Adventist, na si L.G. Watt ay hindi man siya ang Kristo? Paano natin masasabi na tayo ay Christian kung ang nagbautismo sa atin ay yung itinayo lang ni Felix Manalo na pinangalanan niyang Iglesia ni Kristo? Mga kapatid, malinaw na ang tao ay magiging Christian lamang o nagiging Christian kung siya nabautismohan sa itinayo na Iglesia, sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Yan. Napakalinaw. Kaya, Christian is Catholic, Catholic is Christian. SDA is not Christian, is not true Christian. No? It's not the truth. Iba pang sikta. So, okay. Basahin. Atin balikan. Okay. So, maraming mga taong nagiging banal na nakakagawa pa ng kasalanan. So, ang question, ang tanong, bakit mayroong mga masasamang tao banal na makaya ang Iglesia Katolika? Dahil ang sagot, dahil nandito pa tayo sa lupa. Mayroon pa tayong panahon o mayroon pang saglit, ano ba yun? Mayroon pang chance o maaring pa tayo matukso na gumawa ng kasalanan kasi nandito pa tayo sa lupa. So, kasi ang Diablo, wala namang tinutukan ng Diablo kundi ang Iglesia na tinayo ng Panginoon Diyos kasi sila ay banal. Kaya, Katoliko ang sentro ngayon sa mga Protestante kasi ang Protestante, sa sinasabi ko na palagi, sila ang agent ng Diablo. Kaya sila ay agent ng Diablo, wala naman silang ibang puksain o lalaitin o panlapasangan kundi ang Iglesia na banal na siyang itinayo ng Panginoong Hesus na nakilala sa pangalang Roman Catholic Church. So, malinaw, no? So, napakalinaw. Okay. So, basahin pa natin mga kapatid na sinabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang mga apostol ay banal. Kasi ang pananampalataya na tinuro ng Panginoong Hesus ay banal. Basahin natin. Judas 1:20. Balikan. Ngunit magpakakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. At dahil ang ating pananampalataya ay napakabanal, kaya tayo rin ay banal sa pamagitan ng bautismo. Now, ito ang sinasabi. Mababasa ba na ang mga apostolis ay banal at maging ang mga propeta? Atin basahin ang Efeso 3:5. Ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Malinaw. Ang mga apostol ay banal. Hindi sa pagiging tao nila, kundi sa pananampalataya na kanilang natanggap sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, ang lahat na sumasampalataya at nabautismuhan sa simbahan na tinayo ng Panginoong Diyos ay isa ng banal. O sila ay banal na. Kaya, napakaganda ang Christian religion. Huwag tayong magpaakit sa mga naging instrument ng Diablo na walang iba kundi ang mga huwan ng mga guro na iyong mga pastor. Huwag na guro sila. No? Okay. Ito pa mga kapatid, ang sinasabi, no? Okay, na ang simbahan ay banal. Basahin natin mga kapatid ang 1 Corinto 1:30. Ito ang sinabi. Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya, tayo'y tinuring na matuwid.
ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So malinaw na ang simbahan ay tinayo ng Panginoong Hesus ay simbahan ng mga banal o ay simbahan na banal o iglesia na banal. Kaya mamumuhay tayo palagi bilang banal. Kasi yan ang nais ng Diyos upang makita natin ang kanyang kaharian. Basahin, basahin. Hebrew 12:14. Sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Malinaw. Kung hindi tayo mamumuhay ng banal, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin makikita ang ating Panginoong Diyos. Kasi kung wala tayo sa loob ng kaharian ng Diyos, hindi natin siya makikita. Kaya ang sinasabi ninyo, hindi makikita ang Panginoon, ibig sabihin, ang hindi mamumuhay na banal ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw. Napakalinaw. So, kaya kung balikan okay. So, dahil ang simbahan ay banal, makikita natin mga kapatid na ang ating mga Santong Papa, mga obispo at mga kaparian, tuwing sila ay maghumili, ay hindi manlalait o maglampastangan sa ibang sikta. Hindi sila magbigay ng masamang salita sa mga sikta. Bakit? Sila ay banal. Sila ay nasa simbahan na banal. Sila ay mga agent ng Panginoong Diyos sa pagiging banal. Yan. Pero mag-attend tayo ng pagsamba sa mga protestante. Marami na nagsasabi sa akin. Ang lahat nilang nakinggan ay panlalait sa Iglesia Katolika. Bakit? Kasi hindi sila banal. Hindi sila ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Kaya ang kanilang mga salita ay hindi banal. Yan mga kapatid. Sa joke-joke pa, ang kanilang mga salita ay parang bunal. Kasi kinastigo nilang pananampalataya ng simbang Katolika. Palagi nilang nilalait. So, malinaw na ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay banal. Aking balikan, dahil ang iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos ay banal, dahilan lahat ng instrumento ng dyablo ay focus sa simbang Katoliko. Focus sa kanilang panlalait, pagpuksa, panglampastangan. Kasi ayaw ng dyablo ng mamumuhay ang pamumuhay na banal. Ayaw ng dyablo yan. Yung buhay na banal, ayaw ng dyablo yan. Ang nais ng dyablo ay ang buhay na makasanlibutan. Walang pakialam sa Diyos. Yan ang nais ng dyablo. Magpanggap na Diyos, magpanggap na reliyoso. Yan ang sa dyablo. At yan ang nangyari sa ating mga kapatid ng mga protestante. Feeling religious sila. Pero ang sinasabi nila ay panglampastangan sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus. So, malinaw. So, maikli lang ang topic na sa pagiging banal. So, okay, ito pa. Ang pagiging banal, mga kapatid, baka nalimutan ko kanina sa simula, no? Ang pagiging banal sa iglesia, mga kapatid, ay isang tanda. Isa sa mga tanda sa tunay na reliyon. Sa tunay na Christian religion, ang pagiging banal ay isa sa mga
tanda. Kaya tayo'y may mamumuhay na banal. Kasi awkward na ang ating simbahan ay banal, ngunit ang ating pamumuhay ay hindi banal. Yan mga kapatid. So, para sa akin, parang nais ko pang maraming isasabi kasi ako'y ano ba yung naanad na sa mga mataas na paliwanag, mataas na preaching, mataas na lecture, no? Ano ba, nasanay na sa pagbigay ng mga napakataas na lecture, no? Yung whole day na lecture, no? Yung whole day na lecture, palagi akong naka-lecture ng whole day, no? Half day. Kaya ngayon sa aking 1 hour parang maikli para sa akin, pero dahil mayroon naman tayong mga ibang gawin pa, kaya hanggang dito, kasi ang atin ay topic is tema por tema, kaya hanggang dito lang po ako ngayon, no? Sana mga kapatid, ako'y nakabigay naman sa inyo ng konting kaliwanagan patungkol sa ating pananampalataya, partikular sa aking topic ngayon, ang pagiging banal sa tunay na iglesia. At sana ito'y ma-share din ninyo sa ating mga kapatid na nangangailangan pa ng pagpaliwanag upang tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. So again, akin namang i-asa inyo, subscribe my YouTube channel, Cristino Sol TV, upang mapanood ito sa lahat. At sana ang aking kunting kaalaman ay makabigay din sa kanila ng katibayan sa kanilang pagiging tunay na Kristiyan, ang pagiging kaanib sa Iglesia Katolika. So, Marwin Ricto, no? Otsir Nura. Binalikta, no? Maganda ka po, bro. Thank you very much, no? Bliss day, Brad, and to all. Thank you very much, bro, no? Nalit pala ako ng pasok, Brad. So, ngayon, no? Sorry, Brad. Hanggang dito lang po ako ngayon kasi maikli lang ang topic na aking tinalakay ngayon, no? Is about ang pagiging huli ng Iglesia o Christian religion. At alam naman natin na ito ay maikli lang. So, ako din, parang gusto ko, nais ko pang magsalita, pero ang ating gawin ay topic po topic para hindi naman masyadong boring sa mga kapatid natin, masyadong mayroong mga iba pang mga gawin. No? So, again, ang akin na lang inabilin upang tayo ay ma-encourage na magsamba tuwing linggo, yung aking trademark, our prayer is our power. At dahil dito, magsamba tayo tuwing linggo. Mag-charge na naman tayo tuwing linggo. So, ito naman ang aking babasahin, kasi baka mayroong bago pang nakapanood, maaari makapanood sa aking video. Ang sinasabi, dahil bakit ko ito ginawa, dahil nais ko makapasok sa karera ng Diyos. Yan ang palagi natin isipin, mga kapatid. Habang tayo may buhay pa, isipin natin na sana makapasok tayo sa karera ng Diyos tuwing tayo umalis dito sa mundo. Kasi yan ang nais ng Diyos. Na sa ibang salita, ang Diyos ang nagbagay sa atin ng buhay, kaya isauli natin sa Kanya ang ating buhay sa pamagitan ng pagpasok natin sa Kanyang karera. At dahil dyan, ito ang aking bawasahin. 1 Timoteo 4:16. Ito ay part nila sa aking mga live, itong sinasabi ng ating mahal na San Pablo. Okay. Pagkaingatan mo ang iyong sarili at ang inyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Salam, maraming Nemesio Liandang is watching. Bro, sorry, ako'y maghinto na or nandito, ako'y dito lang, no? Kasi mayroon naman tayong ibang gawin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo nang ito ay akong ginawa upang ako may bigyan ng karunungan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Ang magandang hapon. God bless us all.
ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.